Kaya mga minamahal, hallelujah, tayo po inaanya. Tayo po dadako na po sa huling bahagi na ating malalagawain. Hallelujah. Ito po yung pag-aaral ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito po yung dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Ang lahat po ay inaanya atin tumayo, mga minamahal. Amen. God bless you po, beloved Brother Ronitan. Purihin natin malapit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin natin malapit noon nila mahal. Tayo po manalangin. Hallelujah. Upo na kila masalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat. Una sa lahat kami pinagpupuri, nagpapasalamat sa matamis at banal na presensya, yung pinanabahan sa amin sa araw na ito, mahal na Pinoon. Salamat sa pag-nais po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, at sa pagbibigay, salamat po sa malaking matatapat, at sa pag-aaral ng salita, mahal na Pinoon, Jesus, ikaw magpala, sa galakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So, unang dalangin ay mahal na Pastor, bless us once again, Lord, through your word, aming sinasaway lahat ng kaaway, I bind the yoke of Satan in the name of Jesus, Timo sa bilipan daw, kasal, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wala sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pinisus, ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Willis Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Rinas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children and family. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, our beloved co-workers, mga await at saka mga manunugtog. Ay sa inyong lahat, pinamahal, maging sa ating mga webcast viewers over the Philippines, over the world. Magandang hapon po sa inyo. Parihan malapit noon. Kindly pakibasa. The book of Matthew chapter 8 verse 28 up to 34. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 8, talata po ay 28 hanggang 34. Ganda po ang pagkakasulat. Nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo, nagsisilabas sa mga lilibingan na totoong mababangis, na anupat sino may wala makapagdaan sa daang yaon. At narito, sila'y nagsisisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na sisipanginain at namanig sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparong kayo at sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangapagdaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inaalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus at pagkakita nila sa kanya ay pinamanikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. Amen. Purihin lang ating mahal na Panginoon. Pagpalainawa ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa na kayong mga salita. Dito nga, nakita natin dalawang demon-possessed, dinamahal, possessed with devils. At ito po'y sumalubong sa ating mahal na Panginoon, sa dakong yaon. At sinabi nga nila sa verse 29, ano ang pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos? Ikaw ba mamarito
para kami parusahan bago dumating ang panahon? Art thou come hither to torment us before the time? Ito yung sinabi ng mga devil nung doon. Makita nila ating mahal na Pilisus na mahal. Kilala ang ating mahal na Panginoon. Kilala nila, sila po'y sumigaw nung nakita mahal na Panginoon. Kilala nila, first time na nakita natin mahal na Panginoon, pero kilala nila na yung kanilang kaharap ay kaya silang palayasin. Amen? Kilala. Kilala nila anak ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon bilang tao. What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Kilala nila, minamahal. Ikaw na anak ng Diyos. Ang tawag sa ating mahal na Panginoon, anak ng Diyos, nung siya po'y nagkatawang tao. Ang tawag po sa kanya, anak ng Diyos. When our Lord manifested in the flesh, He was called the Son of God. Ang sinabi ng Bible, the Son of God. The manifestation of God in the flesh was called the Son of God. Anak ng Diyos na mahal. Hindi po tatlo ang Diyos. Hindi po, wala pong Diyos Espiritu Santo. Walang Diyos Anak. Sa Biblia ay meron lamang pong Diyos Ama. Amen? Palapakan natin malapay noon. Mayroong Diyos Ama. To us, there is but one God, the Father. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. But to us, there is but one God, the Father. Sa atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. So wala pong Diyos Anak, walang Espiritu, Diyos Espiritu na binabanggit sa Biblia. Mayroon pong anak ng Diyos, katulad dito binasa natin, binanggit ng mga devil, anak ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Mayroon pong binanggit na Espiritu Santo, Holy Spirit, o Spirit of God. Binabanggit sa Biblia, Spirit of God, Holy Spirit, Holy Ghost, Spirit of Christ. Yan po binabanggit, pero walang sasabi na God, the Holy Spirit. Wala pong binabanggit. Ang sinabi lang, isa lang ang Diyos, ang Ama lang. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Napakahalagang katotohanan yan. Napakahalagang katotohanan. Because when you do not know who is God, hindi ka maliligtas, sabi naman sulatan. Kung hindi mo kilala sino ang Diyos, hindi ka maliligtas. Isa lang ang Diyos, ang Ama lang, at yung Ama na yan ay nagkatawang tao. Yung pagiging tao niya, ang tao sa kanya, anak ng Diyos. Amen? At ang Diyos po ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Kaya siya rin yung Holy Spirit. Yung nararamdaman natin pag tayo sumasamba, pag tayo nagpupuri, yung parang may mabubuhos na malamig sa atin, umiiyak tayo, yung nagbago sa buhay natin, yung nagpalakas ng ating panampalataya, yung nag-encourage sa atin, yung nagturo sa atin ng katotohanan, walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Amen? Kaya, ikaw ba'y mamarito, art thou come hither to torment us before the time? Sabi ng mga masamang espiritu, pumunta ka ba rito para kami parusahan bago yung time? Anong tinutukoy na time? Ano yung oras tinutukoy ng mga devil? Anong time yung sinasabi nila na, ikaw ba'y pumunta rito para kami parusahan bago yung panahon na yan? Revelation, ano po yung time tinutukoy nila? Revelation chapter 20 verse 10, then Matthew chapter 25 verse 41. Kindly pakibasa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, talata 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan-kailan paman. Ayan o. So ano po yung time na sinasabi ng devil? Na sinabi nito, pumarito ka ba, Jesus, para kami parusahan bago yung time? Ano pa yung tinutukoy? Yan sa verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be
tormented day and night, forever and ever. Bago na tutuloy yan, Matthew 25, verse 41. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 25, talatay 41. Kung magkagayi, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at papasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Apoy na walang hanggan, lake of fire. Yan po yung time na tinutukoy ng mga devil nung sila nang makaawa sa mahal na Panginoon. Yung time. Yung mga devil, nandito po sila ngayon. Sila po yung nanggugulo sa mundo. Sila yung gumagawa sa tao para ang tao maging masama. Sila po yung nagbibigay ng sakit. Sila nagbibigay ng mga virus na yan, mga kaguluhan, mga digmaan, mga gera, away ng tao kapwa tao. Kahit Kristiyano minsan, nagkakagulo rin. Puro gawa ng demonyo yan na mahal. Yun po ay the works of the devil. Nandito sila ngayon, napakadami niya. There are billions of them. There are billions of devils, of evil spirits that roam around the world. Yan po ang kanilang ginagawa. Nandito sila ngayon. But there would be a time that the devil will be tormented day and night. Sila po ay ilalagay na sa isang lugar. Tatapusin na yung kanilang mga gawa sa mundo na ito. Tatapusin. Kaya, mga anak ng Diyos, mga taong may takot sa Panginoon, sabi na binasa natin, the lake of fire or hell is prepared for the devil and his angels. Yan ang mahal. Ang impyerno, hindi po yan para sa tao. Yan po hinihanda ng Diyos para sa demonyo, minamahal kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Amen? Ngunit sa mga hindi susunod sa kalooban ng Diyos at susunod sa kaaway ng Diyos, doon po sila mapupunta. Kung saan yung kanilang, saan ang devil, doon din po yung mga taong sumunod sa kanya. Sumunod. Kaya dapat ang tao hindi susunod sa udyok ng demonyo. Dapat susunod tayo sa udyok ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga kaguluhan, yung mga takot, yung mga gera, yung ang tao nagiging masama, nagiging drug addict, drug dependent ang mga tao. Sino po may gawa niyan? Bulong po yan ng devil. Kaya dapat hindi ka susunod dyan. Dahil kung susunod ka dyan, mapapahama ka. Because hell is prepared for the devil and his angels and also for those who followed him. Doon din sa mga nakinig sa kanya. Kaya dapat yung mga tao, mga Kristiyano, lalayo ka sa masama. Hiwalay ka sa masama. Susundin mo yung mabuti, yung matuwid, minamahal, sapagkat yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Ngayon, sa verse 30, meron doon mga alagang mga baboy. Meron doon mga babuyan, minamahal. Doon sa bandang yon na kung nandoon yung mga demonyo na o yung dalawang tao na inaalihan ng mga spirito. Mayroon pong doon. Mayroong mga babuyan sa malapit sa lugar na yon. Nakiusap po yung mga devils sa verse 31. So the devils besought him, saying, if thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. Kung palalayasin mo kami sa dalawang tao na ito, na kanilang inalihan, sabi ng mga demonyo, hayaan mo kaming pumasok doon sa mga baboy. Pumasok sa mga baboy. Kaya mayroong mga tao sa iba't ibang mga bansa, hindi kumakain ng baboy. Kasi doon daw pumasok yung mga demonyo. Ayun ko saan turo yun na hindi na sila kumakain. Hindi sila kumakain ng baboy.
Pero mayroon naman talagang masamang epekto yung baboy sa katawan ng tao. Minamahal, amen? Pero ang sabi ng Biblia, lahat po na nasa palengke, pwede natin kainin. Amen? Yung dugo lang ang pinagbabawal. Yung dugo. O, yun lang ang tama ng isang pananampalataya. Meron kasi pananampalataya sa atin na bawal yung dugo. O, tama, yun lang kayo tumama. Kung yung iba yung turo, napakalayo kasi hindi ka niniwala si Jesus Christ ay Diyos. Sa Biblia, there is only but one God, the Father. And the name of the Father is Jesus Christ. Hallelujah! Amen? The name of God and the name of the Father is Jesus Christ. Revelation chapter 1, verse 7 up to 8. Nandiyan, no? Kayo na nagtuturo na mayroon pang ibang Diyos maliban sa ating Manang Kristo. Mag-ingat kayo, baka hindi kayo maligtas. O hindi kayo maliligtas. Dahil sa Biblia, malinaw, isa lang ang Diyos, ang Ama lang. At ang pangalan ng Ama ay si Jesus Christ. Hallelujah! Amen? Yung mga panampalataya, ganyan ang turo. Isa lang ang tama nila, yung dugo. Yung tumama kayo dyan. Pero maliban, lahat doon, mali na. Pumasok yung mga demonyo, nakiusap doon pumasok sa baboy. Ano nangyari? Pero hindi po, dati naman, nasa yan. Kung hindi nakakasama sa'yo, nakabubuti sa'yo yung pagkain mo, pero ako, hindi na kumakain. Sa ako, sarili na kumakain ng baboy eh. Kasi pag kumakain ako, namamanhid yung mga paa ko eh. Pero hindi ko sinasabi na gayahin ninyo ako. Kung naramdaman na may masamang epekto sa'yo, di huwag mong kainin. Amen ba? Kasi sinabi sa Biblia lahat ng mga nasa palengke ay kainin mo. Doubting nothing. Lahat ng binibenta, maliban lang sa dugo. Hallelujah. Ay, may narinig ako na, wala na masama kung ipagbawal. Kung masama talaga ang epekto, ba't kakain pa tayo ng isang bagay na makakasama sa atin? Hallelujah. So, pumunta sila doon sa mga baboy, yung devil, nakiusap. So, nung lumayas yung mga demonyo sa dalawang tao na yan, na mahal, natural, bigla pong gumaling yung dalawa. Gumaling. Amen? Gumaling. Naging normal yung dalawa na inaalihan. Naging normal. So, naging sila, yung kanina binasa natin, yung mga devil ay exceeding fierce. Exceeding fierce. Masalo silang mabagsik. Kung saan sila nandoon, wala nang nakakadaan doon ng mga tao. Kasi mabagsik yung dalawa. May mga taong mabagsik, inaalihan pala yan. Masama espiritu. Amen ba? Ano kung may sabi ng Biblia? Kasi yung dalawang tao, sa verse 28, mabagsik, wala na nakakadaan doon. Mabagsik. Kaya yung mga taong mabagsik, sa ating panahon, ibig sabihin yan, inaalihan ng masamang espiritu. Kasi pag sumasa yung Espiritu Santo, hindi ka mabagsik, maamo ka. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Ito nangyari. Lumabas na nga yung mga masamang espiritu. Tumakbo doon sa mga baboy. Doon pumasok, dahil noon ang pakiusap nila. Sabi, pwede ba kung palayasin mo kami, Jesus? Sabi ng mga devil. Nagsumamo sila, kung pwede ba kung palayasin mo kami, hayaan mo kami pumasok sa mga baboy. Bakit nakikiusap ito mga devil? Gusto silang pumasok sa baboy. Ganun po ang trabaho ng devil. Gusto niya pumasok sa anumang bagay, lalo na sa tao. Gusto niya ipahayag kung kino siya. He wants to manifest, the devil wants to manifest himself. Yan po ang sama ng sulatan. Gusto niya lumitaw din kung sino siya. Ganun siya. Gusto niya mag-manifest. Hindi siya nakikita ng tao, pero yung gawa niya, gusto niya makita ng tao. Ganun po, minamahal. Ganun po yan. Kaya,
Hindi man kaya kung pinalaya siya sa tao, gusto man siya pumasok sa baboy. Kaya nung pumasok sila sa baboy, ano nangyari ng baboy na ilang libo yon? Hindi ako nagkakamali, mga 5,000 baboy yon? O 2,000? Ano nangyari nung lumayas yung mga demonyo doon sa 2 tao na inaalihan at pumunta doon sa mga baboy? Yung 2,000 baboy ay nagtakbuhan doon sa bangin at tumalon doon sa dagat at namatay lahat ng baboy. So, yung mga tao pala na papasukan o anumang bagay na pasukan ng demonyo ay mapapahamak. Di ba? Dahil yung mga baboy napahamak eh. Tumalon lahat. So wala talagang pupuntahan. Walang masamang may dudulot ang tao kung ikaw'y maniniwala sa bulong ng masamang espiritu. Salamat sa mga Panginoon, dito sa tunay na gawain ng Diyos. Bumubulong man siya. Minsan, nakakasingit siya sa buhay natin, pero hindi siya nagtatagumpay. Bakit? Pag nanalangin na tayo, bumababa sa atin ang banal na espiritu na yan ang nagpapalaya sa Kanya. Hallelujah! Amen? Dati-rati, may mga problema tayo, may mga bisyo tayo. Di ba? May mga sakit tayo. Di mahal? Ngunit itong natanggap natin ang mahal na Panginoon Jesus, natanggap natin ang banal na espiritu, nabautismohan tayo sa pangalan natin, mahal na Panginoon Jesus, naniwala natin sa Ebanghelyo, gumaling, binago tayo. Ibig sabihin, nawasak yung gawa ng demonyo sa buhay natin. Amen? So, napahamak yung mga baboy. Verse 33, and they that kept them fled. Nung makita nung mga nag-alaga na mga baboy, yung nangyari sa mga baboy, tumakbo. Natakot sila, tumakbo. Kasi naalagaan nila. Namatay lahat eh. Tumalon sa dagat eh. And went their ways into the city. Nagtakbuhay yung alaga ng baboy, pumunta doon sa syudad. And told everything. At sinabi lahat ano nangyari sa baboy. At sinabi rin ano nangyari doon sa inalihan ng masamang espiritu. So, kininto nila yung nangyari sa mga baboy. At nakita nila yung 2 tao na dati-rati inaalihan, mababagsik, handang pumatay, minamahal. Nakita nila, naging normal. Amen? Naging normal. Bakit? Nawala na yung espiritu, masamang espiritu. Lumayas na. So, masamang espiritu talaga ang nagiging dahilan. Bakit ang tao nagiging masama? Bakit may mga addict? Bakit may mga hold-upper? Bakit may mga killer? May mga rapist? Bakit may mga rebelde? Bakit may mga taong magugulo? Puro masamang gawa ng espiritu. Masamang espiritu yan. Ngunit pag lalaya sa espiritu, masamang espiritu, yung mga tao na yan ay magiging normal. Amen? Pinagpala tayo dahil tayo po, ganyan din tayo nung araw. Ngunit nung niwala natin sa Ebanghelyo natin malapinoon, pinangaral natin malapastor, ang totoong sugo ng Diyos, pinalaya din tayo ng ating mahal. Ano nangyari na mahal? Tumakbo sila, ano nakita, ano nangyari sa 2 inalihan at ano nangyari sa mga baboy na napahamak. Verse 34, and behold, the whole city came out to meet Jesus. Parang ang ganda na nangyari. Nung nalaman nung syudad, ang nangyari sa 2 inalihan, kasi kilala nila yun. Yung 2 inalihan, kilala nila. Yun ang nanggugulo doon sa lugar nila. Namahal. Nung nalaman nila na malaya na, sila'y lumabas at tiningnan ang ating mahal na Panginoon Jesus. Nakita nila ang ating mahal na Panginoon Jesus pumunta. At nung nakita nila ang mahal na Panginoon, ano sabi? Sila'y nakiusap na sana sila, ang ating mahal na Panginoon Jesus, ay umalis doon sa kanilang lugar. Pinaalis. Ang ganda na sana. Akala natin nung sila'y lumabas,
At nung makita mga Pilipino, akala natin sila yung magpupuri, magpapasalamat dahil ang ating mga Pilipino, pinalaya yung dalawang masamang tao, pinalaya yung mga inaalihan ng spirit, masamang espiritu. Akala natin, matutuwa sila, magpapasalamat. Ngunit hindi. Pinaalis ang ating mga pinakiusap, kung maari, lumayas ka dito. Bakit ganon? Bakit nila pinaalis ang ating mga Pilipino? Siguro, ang dahilan, doon sa mga baboy. Maaari ang dahilan, kaya nila pinaalis, dahil doon sa mga baboy na napakadami, na walang, hindi napakinabangan. Pwede yun ang dahilan. Dahil nalunod lamang doon sa dagat. Maaari yun ang dahilan, bakit pinaalis nila mga Pinoon. Ibig sabihin, the value, the material things, more than the spiritual things. Mas pinalaga nila yung mga bagay na nakikita kaysa mga bagay na mahalaga, yung mga bagay na espiritual. Marami rin ganyan tao ngayon. Mas mahalaga sa kanila yung mga bagay sa mundo kaysa bagay ng Diyos. They love material things more than they love God. Pero mga tunay na umiibig sa mga Pinoon, ang tunay na may takot sa Diyos, wala kang pakialam. Di bali mawala sa iyo ang mga bagay na nakikita. Huwag lang mawala ang mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Mga bagay na espiritual. Palakpakan natin mga Pinoon. Hallelujah! Maging sa mga nanonood. Watch out. What your heart beats. Anong tinitibok ng puso mo? Ano bang tinitibok ng puso mo? Mas mahalaga ba sa iyo ang mga bagay na pansamantala kaysa mga bagay na espiritual? Ano po mga bagay na espiritual na sinasabi ng Biblia? Yung mga bunga ng Espiritu Santo. Panampalataya, kagalakan, pag-ibig. Yan po. Yung banal na espiritu, yung kaligtasan mo, minamahal. Yan yung mga bagay na espiritual na hindi kaya tumbasan ng mga bagay sa mundo na ito. Diba? Kaya nga sabi ng mga Pinoon, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Diba? Sinabi mismo natin mga Pinoon mula sa bibig niya. Ano mapapala ng tao, maging kanya man ang buong sanlibutan. Kayamanan sa buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Wala siyang mapapala. Ito nangyari dito. Pero ang pangako ng mga Pinoon, pag inuna mo siya, pag mahal mo siya higit sa lahat ng bagay, pati yung mga bagay dito, kaya rin niya ibigay sa iyo. Palakpakan natin mga Pinoon. Amen? Hallelujah! Pero pag pinahalagahan mo yung mga bagay dito, hindi mo masusunod ang buong kalooban ng ating mga Pinoon. Hallelujah! So dito, pinaalis na natin mga Pinoon. Wala naman dito sa labanan natin, wala naman sinabing reason bakit sila pinalis. So tayo lang mag-isip, di ba? Kasi yung Biblia, shortcut kasi yan. Tayo lang mag-isip. Bakit pinalis? Kaya maganda yung nangyari, yung mga mababagsik na tao, yung mga taong masasama, ay naging normal, nagbago. So, ang malinaw na dahilan, marahil, uli naman binanggit, pero yun ang malinaw na dahilan, yung mga baboy. Kasi yung mga baboy, kabuhayan nila yan. Amen ba? Palapakan natin malapit, kabuhayan nila yan. Kung sa istorya ng Diretso Salita, pambihira naman kayo. Ngayon lang kayo pumunta rito. Yung kabuhayan namin, tinangay mo, winala mo pa. Parang ganon. Parang ganon. Hindi nila napansin yung mabuting ginawa ng ating mga Pinoon. Yung dalawang inalihan ay pinalaya. May dalawang buhay na na-restore, na balik sa normal na pamumuhay. Di ba? Hindi ba sila natuwa doon? Dalawang buhay na papunta na sa kapamakan, mubalik uli sa normal. So, ganit kahit sa panahon natin, nangyayari din ganon ngayon. Maraming tao gusto maging normal ang buhay.
At marami naman mga tao ginagamit ng Antikristo para gawing abnormal ang buhay ng mga tao. Hallelujah. Para gawing mahirap ang buhay ng ibang tao. May mga tao, matutuwa sila pag yung ibang tao ay nadadown. Ngunit, ang tunay na may takot sa Diyos, kagalakan niya na yung iba ay pagpapalain at maging ma-restore sa kanilang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya pinagpala nga tayo. Dahil ang ating mahal na pastor, kaya nga nag-ayuno, kaya nga nagsumikap maglingkod sa mahal na Panginoon, nanalangin araw at gabi umiyak, kaunti lang ang tulog. Bakit? Para yung mga tao nawala sa normal na buhay ay mabalik sa normal at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung mga bata pa kayo sa pastoral house, inikwento palagi natin, beloved Mama Dear, mga anak, mas mabuti pa nga yung buhay ninyo kaysa mahal na pastor natin, mahal na pastor ninyo. Kayo, ang haba ng tulog ninyo, pero ang mahal na pastor natin, kaunti lang tulog yan, gabi-gabi. Sabi natin, beloved Mama Dear. At hindi yan natutulog sa kama. Natutulog din sa sahig. Kinikwento sa amin. Sa sahig lang natutulog. Bakit? Inoffer natin mga pastor, inalay na talaga ang kayang buhay bilang sakripisyo. Bilang hain sa Diyos para maraming tao ang mailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ganyan ang heart. Ganyan ang puso ng tunay na man of God, ating mga pastor. Pwede naman pwede siyang mamuhay ng luxurious living. He can live a luxurious living, but he denied that kind of life just to follow the will of God so that many people, including you, including those who persecute the church of God, including you, para kayo ay makalapit sa katotohanan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung marami lang taong ganyan katulad ng puso nating mahal na pastor, mahal, siguro, kung mayroon mang gulo sa mundo, hindi maglalaon, maiibsan agad. Di ba, mahal? Purihin na natin yung mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa isang tunay na alagad ng Diyos. Ako nakikita ko Nakita ko for how many years Kasama namin, natin mahal na Panginoon, nagpupuri. Kasama namin. Ilang taon na mahal. Araw-araw po yan, hindi kumakain. Kahit hindi fasting, hindi ako kumakain. Kumakain lang yan sa gabi. Nakikita ko Sabi niya, para maging pagpapala ako sa mga tao. Para yung mga pinili ng Diyos ay makalapit. At yung mga nailapit na, para manatili sila naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ganon katindi yung malasakit ng tunay na alagad ng Diyos. Puri natin mahal na Panginoon. Kaya pag nandito ka na sa tunay na gawain, pinagpala ka. Sigurado, tagapagmana ka ng buhay na wala. Tagalangit ka talaga pag nandito ka. Kaya huwag ka malungkot kung may pagsubok ka, medyo may problema ka sa physical, huwag mong indahin yan. Bakit? Nandito ka sa katotohanan, ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. No doubt about it. Walang alinlangan yan. Naman. Mayroong pastor bumisita sa atin noong araw, nasa ano pa tayo noon, sa PTV4. Sabi ng pastor, sa ibang church, Pastor Almeida, mahal na Pastor Almeida, nakita kita sa pangitain ko, kaya ako pumunta dito sa inyong gawain. Nasa channel po kami noon, after ng live ng PTV4, live natin, lumapit yung pastor, sabi, Pastor Almeida, nakita kita sa aking pangitain, kaya sinadya ako pumunta dito para sabihin sa'yo. Sabi ng pastor,
Ano yon? Ano yan, Pastor? Ibang church yun, ha? Nakita ko ang mahal na Panginoon, bumababa, galing sa langit, bumababa. Nakita ko yung mukha nagliliwanag. At nakita ko sumasalubong ka sa ere, umalakad ka sa air. At mayroong binigay sa'yo na napakalaking aklat. Kaya pumunta kayo dito, hindi ko maintindihan. Binigay sa'yo yung aklat. Sabi, hindi ko maintindihan, ano ang meaning yan? Anong sabi mo na, Pastor? Isa lang po ang meaning niya, Pastor. Ibig sabihin naman ng Panginoon, lahat na maniniwala sa pangangaral ko, isusulat ang ilang pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? E pinagpala ka ba nandito ka? Huwag mong indahin mga problema mo. Tagalangit ka na! Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. No matter what, kahit masaktan ka, kahit natitisod ka na, huwag mo yung pansinin. Tingnan mo, tagalangit ka. Anak ka ng Diyos, totoong simbahan, totoong pastor ang kinararuanan mo. Diba? Kahit may nakakatisod, may narinig ka nakakatisod, ignore it. Bakit? Pinatulog din ang malapin niya may nakakatisod eh. Para lalago ang iyong pananampalataya. Para lalago ang iyong pag-ibig. Hindi lalago ang pag-ibig mo pag puro mabuti lang ang na-experience mo, minamahal. Pero pag mayroon mga bad experience ka, doon lalago ang pag-ibig mo. You conquer evil with good. Amen? Kaya nasandata ng Kristiyano, pag may masama, talunin mo na mabuti. Yan ang sinasabi ng Banal na Sulat. Binigay na halimbawa ng mga Pinoon. If you want to be a prosperous Christian, if you want to be a successful Christian, Kristiyano malapit sa presensya ng Diyos araw-araw, tularan mo anong nakasulat sa Banal na Kasulatan. Basahin mo, ipamuhay mo. Ang ating mahal na Panginoon, ginantihan ba na masama yung umalimura sa Kanya? Yung dumura sa mukha niya? Yung sumampal sa Kanya? Ginantihan ba niya? Nung siya'y nakabayubay, habang nandun mga tao, inuusig siya. Anong sabi ng Panginoon? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Kaya sabi ng Biblia, ang ating mahal na Kristo bilang tao, bilang anak ng Diyos, natanggap lahat ng pagpapala, kapangyarihan, karangalan. Why? He followed the will of the Father no matter what. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maglingkod ka, hindi sa manakikita. Kahit ano mangyari dito, siya ang ibigin mo, sundin mo, kahit nasasaktan ka, siya pa din ang mahal mo. Amen? Siya pa rin ang una sa'yo. Siya pa rin ang mahalaga sa'yo. Kahit gusto mo na maggalit, gusto mo na magwala, pero pinipigil mo, bakit? Ang gusto mo, yung kalooban ng Ama sa langit, ang susunod mo. Pag ganyan tayo, minamahal, you will become prosperous. Bawat pag-iyak mo sa Malapinoon, nandyan agad ang tugon ng ating Malapinoon. Sinabi na ba ng kasulatan eh? Basta sinusunod mo ang Malapinoon, bawat panalangin mo, kanyang pakikinggan. Sinabi. If you follow the will of our Lord Jesus Christ, all your prayers will be answered. Tutugunin ng ating Malapinoon. So itong mga tao dito sa Gergeses, sa bansa ng Gergeses, ano nangyari? Nung nakita ang ating mga Pilipino, nakiusap, pwede ba umalis ka na lang dito? Samantala may mabubuting gawa. Diba? Bakit? Mahalaga sa kanila yung mga bagay na pansamantala. Wasted opportunity. Sinayang na pagkakataon. Hindi nila alam, yung nakita nila, yun yung may-ari ng langit at lupa. Yun ang may-ari ng ginto. Yun ang may-ari ng kanilang mga buhay. Yun ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo. Harap nila. And yet, pinaalis nila. Wasted opportunity. Sinayang na pagkakataon. Hanggang ngayon, marami ring tao nagsasayang ng pagkakataon. Nakita mo na, kayo mga webcast viewers, nakita mo nga himala dito, nakita mo ng presensya malapit ng kumikilos, nakita nyo na ang kapangyarihan ng Diyos ng dito, binamahal.
Sinasayang mo pa, ayaw mo maglingkod sa mahal na Panginoon? Minamahal, you're wasting the opportunity. Sinasayang mo ang pagkakataon. Pinahintulot ng Diyos yan na mayroong mga ngaral, may mga himala sa panalangin ng man of God, sa pangunguna ng mahal na pastor sa tunay iglesia, may mga dakilang gawa ng Diyos, pinahintulot ng Diyos yan para malaman ng mga tao, para sila'y lalapit at maglilingkod, para magmamana ng buhay na walang hanggan, para maligtas doon sa kamay ng dyablo, sa impyerno. Minamahal, yan ang purpose. Kaya maraming tao, you're wasting your opportunity. Nagsasayang ng pagkakataon. They value material things more than spiritual things. Salamat, tinuruan tayo nating beloved parents in the Lord. We have to value life more than material things in this world. Salamat, natuto kayo. Kaya hindi kayo natuto, baka walang magbibigay sa gawain ng mga Pinoon. Baka hindi matatapos yung fasting house natin. Kasi you value material things more than God. Yun ang patunay na you value the Lord. You value more spiritual things more than material things. Why? Dahil pag yung mga gawain dito, tumutulong kayo at nagbibigay kayo ng inyong kaloob sa mga Panginoon. Yun ang patunay na kayo nga ay nagpapahalaga sa spiritual na bagay higit sa mga bagay na pansamantala. Amen? Puri naman ito ng mga Panginoon. Pakibasa, alam po ninyo, inamahal, napaka-importante na maunawaan natin, na mahal, yung ating paglilingkod dito ay mayroong gantimpala. Amen? Yung ginagawa po ninyo ngayon, natin ngayon, may gantimpala dito at may gantimpala doon sa kabila. You will be rewarded in this present time and in the world to come. Yun ang sinabi ng Balasulatan. Kayo gagantipalaan, hindi lamang sa ngayon at maging sa kabilang buhay. Gagantipalaan kayo ng mga Pinoon. Yung ginagawa ninyo. May mga sakripisyo kayo. Kitang-kita yan. May sasacrifice kayo serving the Lord. Kahit na may mga pandemic, hindi nyo alintana. Diba? Matutuhan natin kapatid kanina, mahal, hinaharang siya doon sa mga checkpoint, lalo na noong dati, noong ECQ pa, hinaharang siya. Pero, hindi siya na-discourage. Ginawa niyang positive yun. Nagsalita siya, nag-testify siya patungkol sa mga Pinoon. At mula noong araw na yon, hindi niya siya hinaharang. Bakit? Nakita ng mga checkpoint personnel na ito'y totoong naglilingkod sa mga Pinoon. Diba? Basta magsalita lang tayo. Huwag natin ikahiya ang mahal na Panginoon, ang gawain ng mahal na Panginoon. Huwag mo ikahiya yan. Magsalita ka saan ka nandoon. Bibigyan ka ng pabor ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mayroon tayong kapatira nung araw sa ibang bansa siya. Nakalimutan ko lang pangalan. Nagka-problema sa lang malaki. Laki ng problema niya sa bansang Japan yata yun. Dahil natrabaho siya sa isang restaurant. Parang resto bar. Parang ganun. Doon siya nag-work. Ano nangyari? Nung nandun na yung mga customer, mga Japanese, ilit siyang tinatagayan. Tinatagayan siya. Siguro na. Tinatagayan siya nung mga iniinom nila na alak. Tinatagayan siya. Tumatanggi siya, minamahal. Siyempre, Kristiyano siya, kasi kapatiran nga natin. Doon siya nag-work sa Japan noong araw, sa isang resto bar. Tinatagayan siya, tumatanggi siya. Nagalit yung mga Hapon. Sinumbong siya sa manager na kayang pinatrabahuan na resto bar. Ano nangyari? Galit na galit yung Hapon. Yung Hapon pala na may-ari ng resto bar, member ng Yakuza. Nako, yung pala may mga bababagsik sa Hapon. Mga Yakuza. Dito sa atin, wala naman Yakuza. Takusa, meron dito. Narinig ko lang sa iba, Takusa daw. Kaya wala Yakuza dito sa atin.
So, member ng Yakuza. Ang ginawa sa kanya, siyempre naman sa Japan, napakalamig. Nung panahon niya, napakalamig. Umuulan ng snow. Umuulan ng snow. Nangyari sa kanya, tinanggal yung damit niya, pinahubad. Nung baron siya, pinalabas sa bahay. Magdamag, hindi siya pinapasok. Ibig sabihin, papatayin siya sa magitan ng lamig. Kasi nagalit niya dahil nga nagsumbo yung mga customer. Hindi siya nakikisama. Parang gano'n. Pero sa kanya, talagang pinanghawakan niya ang pagsunod sa kalooban ng mga Pinoy. Di ba? Anong nangyari? Wala na, giniginaw na siya, mamamatay na siya. Doon, mahaba na ang 10 minutes na mabuhay ka pag ilabas ka sa umuulan ng snow, tapos wala kang damit, mahaba ng 10 minutes, mamamatay ka. Wala siyang damit. Doon sa labas. Ang nangyari kung ginigano na siya, bilis siya nagtaas ng kamay, nagpuri siya na nalangin. Nagpuri siya, minamahal na nalangin siya. Mamaya-maya, nakaramdam siya na parang may umiikot na mainit sa kanyang paligid, minamahal. Umiikot na mainit. O kapatiran niya niya nung araw. Naku, nung umaga, paglabas ng hapon, nagulat. Buhay ka pa! Buhay ka pa! At nakita nung hapon, yung kanyang kinatatayuan, nakapaikot po bilog, natunaw lahat ng snow. Natutunaw. Doon lang sa lugar na siya nakatayo, mayroon pong bumaba na mainit na kapaikot sa kanya. Ano yon? Kapangyarihan ng ating malaki. Talagang sak na sak yung hapon. Paano ka nabuhay? How can you survive? That is impossible. Pero sabi niya, in God, there's nothing impossible. Pero ang tigas pa ng puso ng hapon, ang tigas ng puso. Sige. Sige, magbihis ka. Dali mo mga gamit mo. Ito ang passport mo. Lumayas ka dito. Umuwi ka na sa bansa ninyo. Matigas pa rin ang puso. Kaya marami talagang nagsasayang ng pagkakataon. Pag pinakitaan ka ng kapayan ng Diyos, ibig sabihin, tinatawag ka ng ating malapin. Huwag mong sayangin. Amen? Pag pinakitaan ka ng kapangyarihan ng malapinon o mga paalala ng Diyos, pag pinakitaan ka, huwag mong sayangin. Gawin mo na ano ang gusto ng malapinon. Pinalayas siya. Hindi siya binigyan ng sweldo bilamahal. So paano siya makakauwi? Paano siya makakakuha ng ticket? Hindi siya binigyan ng pera sa ganitong hapon. Ang purpose wala, papatayin siya. Hindi man siya namatay ng lamig. Pinaalis na lang siya. Pinahatid siya doon sa airport. Wala naman siyang pera. Ang ginawa niya, naglupasay siya sa airport. Di siya nahiya, ang daming tao. Naglupasay siya, nagpuri siya, nagsigaw siya ng malakas. Umiyak siya sa malapay noon. Naglupasay siya. Mamaya, ang daming tao lumapit. Ewan ko, anong sinabi nung hapon? Pero hapon daw ang sinabi. Nag-intindi naman siya. Ako, alam ko lang sa hapon. Kawasaki. Yun lang naintindihan ko ng salitang hapon. Motor yata yun. Hindi yata salita. Salita ba ng hapon yun? Mukhang motor yun. Kawasaki. Yamaha, Honda. Yun ang alam kong hapon. Pero hindi naman yata hapon yun. Mga pangalan ng motor yun. Made in Japan kasi yung mga ano na yan. Naglupay siya doon. Grabe, iyak siya doon. Mga luha niya talagang pawis na pawis siya. Kasi grabe nangyari sa kanya Masyadong mapait. Wala siya makakauwi. O sabi kuha ng pera. Nag-iyak siya nung mga isang oras na nagsisigaw doon. Talagang naglupasay siya sa sahig, binamahal. Mamaya, pag ginilat niya, puro sa luha, puro sa pawis. Ang daming tao nakapaikot. Sabi, hapon na sinasabi. Ibig sabihin, anong problema mo? Parang ganun. Anong problema mo? Parang ganun na meaning. Anong problema mo? Sabi niya, wala akong pera. Di ako makauwi. Muntik na mamatay. Lahat yung nakapaikot ilang tao, dumukot lahat. Binigyan siya, nakauwi siya dito. Purihan ang malabayan. Hallelujah! Amen? Sobra-sobra pa. Pag uwi niya dito, ang dami niyang pera. Nang bulot talaga.
Ganyan ang power ng Panginoon. Basta nananalangin ka, nagsusumikap ka, marami ang gagamitin ng Diyos para masuplayan ang kailangan. Amen? Kaya nga, ito sa Genesis, makita natin si Jacob. Ang laki ng problema. Jacob, ang laki ng problema. Mahal. Kakaharapin niya ang isang tao na galit sa kanya. At papatayin siya. Ito po, kapatid niya mismo si Esau, papatayin siya. Dahil ano po, dahil po sa pag-agawan nila sa mana, o yung birthright. Kasi sa Israel nung araw, yung panganay, yun ang may karapatan sa birthright. Yung kayamanan ng ama, siya may karapatan, yung panganay. Eh kaso, wise si Jacob, pangalawa siya, ang panganay na si Esau, niisahan niya, si Esau, nakuha niya yung birthright sa magitan ng deception. So galit na galit, papatayin siya. Yun ang kakaharapin niya. Ano nangyari? Nanalangin siya, nagsumamo sa malapay noon. Amen? Genesis chapter 32, verse 24 up to 28. Kindly pakibasa. Dito po sa aklat ng Genesis 32:24 up to 28. 32, kabanatang 24. At naiwan mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. Tuloy. At nang makita niyang siya hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. Ang kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Amen? Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Wrestling. Ano siya? Sa isang tao daw dito. And Jacob was left alone and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Nakipagbuno siya sa isang tao. Pero bago mangyari yan, kaya siya nandoon sa lugar na yon kasi kinabukasan, kakaharapin niya yung taong gustong pumatay sa kanya. Yan, nandoon siya sa lugar na yan. Nakipagbuno siya sa isang tao. So, para maintindihan natin sino yung tao na yan na kabuno niya, Hosea, pakibasa. Prophet Hosea chapter 12, 3 and 4. Dito po sa aklat ng Hosea, kabanatang 12, 3-4. ang talata po ay 3 and 4. 5. 3 and 4. 3 and 4. Hosea, kabanatang 12, talata 3 hanggang 4. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan, sa sakong ang kanyang kapatid. At sa kanyang kabinataan ay nagtaglay ang kapangyarihan ng Diyos. Oo, siya nagtaglay ang kapangyarihan sa anghel at nanaig. Siya'y tumangis at namanhig sa kanya at nasumpungan niya siya sa Bethel at doon nakipagsalitaan siya sa atin. Angel pala yun. Angel of the Lord. Angel, yung tao na tinutukoy dyan sa Genesis 32, 24, 25. Anghel pala yung nakabuno niya. Hanggang sa magbukang liwayway. So ilang oras siya nakipagbuno, minamahal. Ilang oras nakipagbuno si Jacob. Nung nagbubukang liwayway na, sabi ng anghel, aalis na ako sapagkat nagbubukang liwayway na. Anong sabi ni Jacob? Verse 26, hindi kita paalisin. I will not let thee go except thou bless me. Hindi kita paalisin maliban na pagpalain mo ako. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Dapat ganun tayo. Huwag natin
bitiwan ang mahal na Panginoon sa pananalangin hanggat hindi binibigay yung gusto natin. Amen ba? Lahat ba ng Kristiyano may gusto hilingin sa mahal na Panginoon? Mayroon ba? Lahat meron. Pero huwag kang bumitiw sa mahal na Panginoon sa panalangin hanggat hindi ka pinagpapala ng Diyos na buhay. Hallelujah! Amen? Mga Kristiyano ako nakausap Puro pagrereklamo na, puro complain na lang malabas sa kanilang bibig. Bakit ganito? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit ganito na nagka-problema na ako? Pero sa Biblia, huwag mong bigyan ng kapahingahan na malapit ang sabi sa awit hanggat hindi binibigay yung kahilingan mo. Amen? Katulad ni Jacob, hindi kita bibitawan, sabi na sa anghel. Actually, yung anghel na yan, mahal na Kristo mismo yan, nagkatawang anghel. Basahin natin ang Biblia. Hindi kita bitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Dapat ganyan ang passion natin. We have a passion for God. A passion for His blessing. Amen? Huwag mong habulin ang mga pagpapala sa mundo nito. Habulin mo yung pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Amen? Pag nakuha mo yung basbas ng Diyos, pati yung pagpapala dito ay daragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Marami ka mga Kristiyano, ang kanilang puso napupunta sa pagpapala dito. Hindi nga masama yung pagpapala na yan. Yun nga lang, yung puso mo mahiwalay sa Diyos. Hanapin mo lang ang mahal na Panginoon, yung kailangan mo ito, ibibigay din sa iyo para hindi ka mawala sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi ka nabibitawan hanggang di mo ako pinagpapala. Verse 26, 32, Genesis. 27, at sinabi ng anghel, anong pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Verse 28, sinabi ng anghel, mula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel na ang pangalan mo. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Kasi ibig sabihin ng Jacob, mandaraya. Si Jacob kasi supplanter, deceiver. Di ba? Yun ang Jacob. Jacob ay, yung pagkatao ni Jacob, nung hindi pa siya na-meet, hindi pa niya na-meet ang anghel, ang ating mahal na Panginoon, ay deceiver, supplanter. Pati tatay niya, dinaya niya. Sabi ng tatay niya, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Isaw? Hindi, ako to, pero si Jacob to. Pero ang boses mo, si Jacob Si Isaw ang boses mo, pero bakit sinabi mo ikaw si Isaw? Ang boses mo si Jacob. Pero si Jacob talaga yun. Sabi, ako to, ama ko. Kinapa ni Isaac yung kay ama kasi si Isaac matanda na, malabo na mata, hindi na makakita. Kinapa. Uy, mabalahibo nga Ang ginawa na kasi, yung balahibo ng kambing, ginupit niya, nilagay niya sa kanyang mga kamay. Kaya, oo nga, ikaw nga si Isaw kasi mabalahibo ka. Pati tatay niya, dinaya niya. Kaya, sabi ng anghel, anong pangalan mo? Yung nakipagpunyagi na siya, Jacob. Hindi na Jacob. Israel na. Ganun ang sa Diyos. Pag nagsumikap ka, nagpunyagi ka, hindi ka tumigil, papalitan ng Diyos yung mga masama dyan sa buhay mo. Yung kalagayan mo na negatibo, papalitan ng positibo. Kung naghihirap ka, papalitan ka ng pagpapala. Kung nagdurusa ka sa mga physical na problema, bibigyan ka ng kalusugan. Kanumang klaseng umalipin sa iyo, you will be freed. Palalayain ka. Bakit? Nagpunyagi ka, nagsumikap ka, makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Jacob, ibig sabihin, hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel. Hindi ka na mandaraya. Hindi ka na Jacob na takbo dito, takbo doon. May problema dito, takbo dito, iwas na iwas. Israel, ibig sabihin Israel, prinsipe ng Diyos. Nagtagumpay. Victorious. Amen? Kung tayo lang, wala tayong kakayahan magtagumpay. Pero pag nakipagpunyagi ka sa Panginoon, hindi mo sa binitiwan, sa panampalataya at panalangin, ikaw ay babaguhin. Your situation will be changed. Babaguhin ang kalagayan. Your circumstances will be changed. Papalitan ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya-aya, pinagpala, prosperous, matagumpay sa harapan ng ating malapit. Anak ng Diyos, maglingkod ka na buong pagsusumikap sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God,
and with men and has prevailed. Nagtagumpay ka kasi. Nagtagumpay ka. Bakit sinabi salitang victory o tagumpay? Pag sinabing nagtagumpay, ibig sabihin may dinaanan na struggle. Amen? Pag nagtagumpay ka, ibig sabihin may dinaanan kang problema, may dinaanan kang mga kahirapan, mayroon kang mga struggle. You have gone through a lot of struggle, pero nakalaya ka, nakalusot ka, kasi kaya nga nagtagumpay ka. So dapat ganun tayo. May problema talaga pag nilingkod. Mayroon talaga mga kahirapan dito. Ngunit, huwag kang tumigil sa mga struggle na yan. Lumaban ka. May Diyos ka na kayang magpalaya sa iyo. Ano man ang negatibong kalagayan mo, kaya kang palayain ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang bumitaw sa pananalangin. Di ba ganun si Jacob? Si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat kita pinagpapala. Minsan, konting pagsubok lang, bitaw na tayo. Bira, may nakakatiso dyan. Palamig muna kaya ako. Diba? Mayroon naman, may nakakatiso dyan. Alam mo na. Hindi mo na ako magsisimba. May nakakatisod. Huwag kang bibitaw. Yung mga katitisuran na yan, hamon sa'yo yan. Huwag kang bibitaw. Pag natalo mo yan, my God, hindi magsinungaling ang mahal na Panginoon sa kanyang salita. Pag nagtagumpay ka, you will inherit all things. Pag nagtagumpay ka, lahat ng bagay, mamanahin mo. Bibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya, alam niyo na mahal, sabi ko ng awit, our Lord Jesus Christ, serving the Lord, will become sweeter and sweeter every day. Lalong tumatamis ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Basta, lagi ka lang nagsusumikap. Hindi ka tumitingin sa mga bagay dito. Dahil mga bagay dito, alam na ng Diyos yan. God knows everything you need. What you need, He knows them. Alam niya. Paluguran mo lang na Panginoon. Kahit na nasasaktan ka, follow the Lord. Lingkod ka. Yan po ang sinabi. Yan yung dito pa, pagdating dito sa verse 6 ng Hosea chapter 12, 4, kay Jacob, yea, he had power over the angel and rebelled. He wept po. Nung sa Genesis, yung hindi sinabi doon anong ginawa, bakit siya nagtagumpay sa anghel na kanyang kabuno. He wept. Umiyak siya, nagsumamo sa talaga. Hindi na binibitaw na umiyak sa talaga. He wept and made supplication unto him. Supplication, nagsumamo. Pagpalain mo talaga kung hindi kita bitawan. Ginawa niya lahat. He wept. He cried to the Lord. Sabi yan, he found him in Bethel and there he speak with us. Nasumpungan siya sa Bethel and there he speak with us. At nangungusap ang Diyos sa atin. Amen? Hosea 12:4 and 5. At nangungusap ang mahal na sa atin. Yung pala nangyari kay Jacob, ay nangungusap ang Diyos sa atin. Nangungusap. Pag may problema ka, nangungusap ang Panginoon sa iyo. Pag may kagustuhan ka sa buhay, may mga struggle, nangungusap sa iyo. Akong bahala. Magsumikap ka lang, ako bahala. Kaya kong palitan ang sirkumstansya sa buhay mo. Yan ang sinabi sa Banal Sulatan. And there he speak with us, even the Lord of hosts. The Lord is his memorial. Therefore, verse 6, therefore turn thou to thy God. Kaya nga sabi, bumalik ka sa Diyos. Kasi marami ang Kristiyano pag may problema na, nawawala ng malapay doon. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa prayer. Bumalik ka sa kabanalan. Bumalik ka sa katuwiran. Yan ibig sabihin, turn to the Lord thy God. Bumalik ka. Huwag ka doon sa mga bagay na nakakatisod sa iyo. Huwag ka tumingin dyan sa mga bagay na masama, sa mga bagay na paghina sa panampalataya mo. Umalis ka dyan. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Keep mercy and judgment and wait on thy God continually. At lagi kang maghintay sa Diyos.
Palagi ka maghintay sa mahal na Panginoon. Palagi ka maghintay. Tayo, hindi tayo nakakahintay. Di ba? Nakakahintay. May nang prubok sa atin. Meron nang inis sa atin. Hindi tayo nakahintay. Ako lang bahala dito. Pabanatan mo agad eh. Hindi na, maghintay ka. Bahala, Panginoon. Siya bahala. Hallelujah! Yes, praise the Lord! Mayroon nagsabi sino masama, hindi ka makahintay, ganti ka agad. Maghintay ka, bahalang malapay noon. Amen? Bakit wala akong magpapala? Maghintay ka, bahalang malapay noon. Bakit ang panalangin ko, hindi pa tinutugon? Maghintay ka, bahalang malapay noon. Siya'y darating sa tamang panahon. Ganyan sinasabi ng Biblia. Wait on God continually. Lahat naghihintay sa malapay noon, sabi ng Biblia, hindi kailanman napapahiya. Kasi napakabait ang malapay noon. Hindi siya marunong magpahiya sa mga tao nagsusumamo, naghintay. Lumapit ka sa kaibigan mo, pwede ka mapapahiya. Kahit ka mag-anak mo, kahit kristano pa yan, pag lumapit ka, minsan mapapahiya ka. Pero pag sa malapay ka naghintay, hindi ka mapapahiya. Dahil ang puso niya ay napakadalisay. Punong-puno ng habag. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatan lumaa. At kayo aking pagpapahingahan. Habang tayo mawit, hallelujah, praise the Lord. Lift up your hands to God habang nawit natin. Awiting ito. Lift up your hands. Totoo ang ating malapit. Napakadakila. Sino ba tayo? Tayo isang basahan lamang, ngunit tayo'y pinalagaan. Tayo'y ginagabayan, pinagpapala. We are just but nothing, but we are blessed by Lord Jesus Christ. Lift up your hands. Someone
kabigatan sa mga Panginoon. Kung gusto mo ng kapahingahan, lumapit ka sa ating mga Panginoon. My yoke is easy and my burden is light. Kayo na bibigatan. Kayo na may mga sakit na bibigatan kami problema. Lumapit ka sa malapit na Jesus na nagmamahal sa iyo. My yoke is easy and my burden is light. Hindi pala mabigat ang pamatang malapit, magaan lang pala. Nagpapahirap lang sa atin ang devil, pinapabigatan tayo sa buhay natin. Pero ang pamatok na malapit, magaan lang. Lumapit ka sa kanya. Jesus! Hallelujah! Napakasarap pakinggan ng sinasabi ng Panginoon. My yoke is easy and my burden is light. Come unto me and I will give you rest. Again, my Jesus. Siya mabibigay sa atin ang kapahingahan. Lahat na may kabigatan, may kagustutan, ipagsumamo ka sa Diyos sa buhay, lumapit ka! And there is Jesus will answer your prayers. Come! No, there is Jesus. Napanabayin sa Diyos. Hindi nagtatangi ng tao. Hindi nagtatangi. Kahit sino, hindi niya tinataboy. Lumapit ka na may panampalataya. I love you, my Jesus. Hindi marunong magtaboy, wala pa yun. Punong-puno ng kahabagan sa mga tao, lalo na sa mga anak ng Diyos. Our Lord is Jesus, full of mercy and compassion. Lumapit ka, inaman. Huwag kayo mangilinlangan. Kung may nagkasalanan ka, tatawarin ka ng mga Panginoon. Kung may sakit ka, magagaling ka. Kaya ng Diyos na nakilala natin. Kaya ang pinangalan ng totoong manamgan natin, mga pastor, nagmamadur. Nakita ko sila mga buhay, ang totoong pagmamalasakit sa mga tao. Hallelujah! Nakita ko! Hallelujah! Kahit sino ka, hindi ka itataboy ng ating mga Panginoon. Basta lumalapit ka, hindi ka bumibitiw sa mananalangin sa pagsumamo. Kahit sino ka, hindi ka itataboy ng ating mga Panginoon. Hallelujah! 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 Hindi siya marunong magtaboy. Kahit sino ka, hindi ka tataboy. Lumapit ka.
napakadalisay ng puso ng ating mahal na Jesus. Napakadalisay. Laging nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Sa mga nanonood, may mga sakit kayo, huwag mong kalimutan. Jesus Christ, the greatest physician, ang tunay na nagmamalasakit sa iyo, ang ating malapinoon. Ilagay po mga kamay niyo sa mga ulo niyo na may sakit niyo, may patong yung mga kamay sa ulo niyo. May mga problema ito sa dalawang kamay. At anong klaseng sakit mo? Cancer, leukemia, diabetes, COVID, problema ka sa buhay, sa mga pamilya, anong klase? Emotional problems, family problems, financial problems. Oh, there is Jesus will solve your problems. Hallelujah! So, unang dalangin, ang pinadala ng Diyos sa huling kapanahunan, ating mga pastor, Evangelist Willis Almeida. Hallelujah. Hallelujah. Upo na hilang masalangin. Sa matamis na pangalan, pinamahal po ni Jesus, sampu ng mga aming witness viewers, sa pinamahal ng kapatiran, lahat po ng kapatiran. Lahat may sakit, ikaw magpagaling. Ano man ang sakit nila, leukemia, TB, COVID, lahat may sakit, may mga problema, ikaw malapinoon, ikaw maglutas. Banggitin mo naman, banggitin mo. Yan ang gusto mo namin marinig niya. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabihin mo. Gusto mo pagpapala? Sabihin mo. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa pagkapwa-tao natin? Sabihin mo, siyang bahala. Hallelujah. Solve the problems, Lord. Heal the sickness and diseases. So na mga pastor, bless them and solve the problems. In Jesus' name, heal the sickness and diseases. In the name of Jesus. Aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Palayasin niyo ang gawa ng kaaway, minamahal, may kapangyarihan kayo. Himunyo ng cancer, leukemia, diabetes. Himunyo ng COVID. Mga nagpapakalat ng COVID, I command you in Jesus' name. Kas out in Jesus' name. Be present in the name of Jesus. Mga problema, hallelujah, be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Sickness is out. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nanampalataya ba kayo magaling na kayo na mahal? Magaling na kayo. Nanampalataya ba kayo? Lutas ang problema ninyo? Lutas na hawakan ninyo na mahal. Sumigaw tayo ng 3 beses, magpuri tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihan natin malapinoon. Palapakan natin malakas ang ating malapin Jesus. Purihan na malapinoon. Ang daming pinagaling dito sa unang panalangin natin mga pastor, ng beloved family. Kaya minamahal, huwag kayong magsasawa maglingkod. Huwag kayong magsasawa magsubaybay sa ating live streaming. Dahil marami kong tumatawag dito, pinagaling ng ating malapinon. By the first prayer ng ating malapastor, their family, the true man of God, pinamalapinon. Kaya, lahat mga may sakit, huwag po kayong ma-discourage, may pag-asa kayo. Amen? Purihin ang ating malapinon. Hallelujah. Mayroon po tayong, may tumawag dito, may sakit, ilang linggo sa nakakonfine. Mahal, nakausap ko na isang araw, sabi niya, magaling na ako. Pinalabas na sa ng doktor. Sabi ng doktor, sige, umuwi ka na. Nagtataka yung doktor, bakit ha gumaling? Pati mga nurses nagtaka. Sabi, hindi na gagaling to, maedad to. Pero, laging tumatawag sa dito. Sabi ko, nananampalataya ka sa Malapiso ng Dalawang Pastor, gagaling ka. Sabi, opo. Ngayon po, isang araw, sabi niya, sabi ng doktor, pauwiin nyo na yan. Magaling na yan. Taka sila. Taka sila. Hindi naman lahat ha, pero marami mga ospital, mga bayaran. May mga, hindi lahat ha, marami mga mabait na doktor. Narinig ko lang sa balita, mayroon mga ibang mga medical personnel na babayaran ng Antichrist. Ako may sabi niya naman, sinabi lang yun sa mga balita, na babayaran. Yung tumawag sa atin, kung hindi si Malas ng Diyos, hindi na siya makakalabas. Kasi pwedeng bayaran yung iba. Kahit wala sa sakit, kahit di malala sakit mo, pwedeng palalain. Dahil nababayaran. Ngunit dahil may Diyos sa buhay, pinagaling ng ating malapayon. Hindi po yung mga medical personnel sa hospital, hindi po para hindi sa turukan ng mga pampahina kaya immune system. May edad na siya, mga 70 years old. Marami tayong nabalitaan.
Iba, pinasok ang lakas, paglabas, nakakremate na eh. Yung ano mahal? Pinasok, paglabas, nakakremate. Ang daming demonyo nagkalat sa mundo. Walang habag sa mga tao because of money. Pero yung mga tao na yan na nagpapagamit sa kaaway, hindi kayo magtatagumpay. Isang araw, haharap kayo sa hukuman ng Diyos. Eh dapat ngayon pa lang, magsisi ka na. Hallelujah! Una yung malapay noon na mahal. Tuloy-tuloy po ang ating live webcast. Every Wednesday and Friday, 8 in the morning. And Sunday, 10 in the morning. Ang umpisa natin. Pagpalagi kayo lahat na mahal maging sa ating mga webcast viewers sa ibang bansa. From New Jersey, USA. Nagpadala po siya para po sa ating fasting house. Una yung malapay noon. Kaya ang fasting house natin, wala na. Kaunti na lang, matatapos na. Kaunti lang. Nagpanahinay po minamahal. Nag-message sa page natin, sabi niya, gusto ko makatulong sa inyo. Pwede ba ako magpadala? Nagtanong pa, pwede ba? sabi naman, pwede po. Gusto niyo, araw-araw kayo magpadala, walang masama. Hindi po naman po yun, pwede ba sa magpadala? Ano na po, nakuha na po namin. Puri naman po yun talagang buhay ang Diyos natin. Gagamit siya ng tao, so nang dali mga pastor, para yung mga pangailangan sa kanyang gawain. Hindi naman ito gawain ng tao eh. Gawain ng Diyos to. At pinagpapala yung mga tumutulong sa gawain natin mga Pinoy. Puri naman po yun. God bless you so much po sa lahat mga nagpapadala. At alam ko, kung hindi kayo hinipo ng mga Pinoy, hindi nyo gagawin yon. Amen? Kahit ang maglupasay pa kami rito, pag hindi kayo nihipo, hindi nyo gagawin yon. Salamat sa mga Pinoy. Sa pangarihan ng Diyos at sa prayer ng mga pastors and their family, marami pong inihipo na anak ng Diyos. God bless you so much. Pero mga Pinoy, at bago tayo iba pang announcement, at tuloy-tuloy pa po yan, mga gusto po magpapadala. Kaunti na lang, kaunting-kaunti na lang, matatapos na yan. Kaunting-kaunti na lang. By faith, by next week, tapos na yan. Titigil na tayo, next week. Naniwala ba kayo, next week tapos na yan? Naniwala kayo? Yung hindi naniwala, huwag kayo mag-fasting dyan, ha? Hindi po. Inaano ko lang kayo. Pinapatawa ko lang kayo naman. Welcome po lahat dyan. Pag natapos yan, walang problema. Kahit sino dyan, pwede mag-fasting, ha? Pwede naman ang Pinoon. Eh, may tumawag ka dito, galing pa sa ibang bansa. Sabi niya, Brad, pag uwi namin, magpa-fasting kami dyan. Ay, panalangin mo kayo, makauwi na. Hindi pa rin sila makauwi. May meron gusto, may tumawag din sa amin, gusto na umuwi. Ay, hindi na kami makauwi. Kasi bago rin sumakay, ibabaksin daw sila bago sumakay. Eh, ayaw namin magpabaksin eh. Sabi nila, gustong-gusto namin umuwi dyan para mag-fasting. Kasi may mababaksin daw. Sabi ko, huwag kayo matakot. Isang araw, mawawala yung mga baksin na yan. Hallelujah! Amen? Puri naman ang Panginoon. Tuwang-tuwa po sila na nakita mo na yung ginagawa natin dito. Hindi nila alam. Yung ginagawa natin dito. Kaya natin ginagawa yan dahil yon ang tinuro sa atin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Amen? Tinuruan tayo magmahal sa Kanya, magmahal sa gawain, magmahal sa kapwa. Puri natin manapin. So bago po tayo dumako sa ibang announcements pa natin, sa ating closing prayer, Beloved Brother Orlando Magaling, tawagan po natin sa ating pansamantalang paghiwalay. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Fred De Asis. Mga minmahal, tayo magkaisang manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. Amen. Praise God. O Diyos amang banal sa katapatan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin po namin beloved Honorable Pastor Wilde Sardumeda, minsan pa mga panahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo sa aming banal na gawain, sa aming Wednesday midweek service. Maraming salamat po sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa huling bahagi, mula po sa pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patato at pasasalamat, maging sa mga awitin po na aming beloved Jesus Finest Generation Choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at mga handog, at maging sa pagkilos ng iyong matamis sa banal na presensya sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat mga Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong araw nito. At mali, mahal Panginoon,
kung paano nyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain to, gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at maluwalhati. At muli nyo po kami balik sa susunod na araw ng banal na gawain upang sa gayon ay sama-sama ka po namin muling pupurihin, sasambahin at pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kami. Ito po ang samat dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. God bless you so much sa mga kapatid natin sa iba't ibang mga bansa. Nagpapadala sila. Mahal, alam ko marami na kayong pangailangan. But because of your love or our Lord Jesus Christ, nagsasacrifice kayo. God bless you so much po, minamahal. Pwede malapinon? Off there na. Pinamalapinon, ang ating pong gawain dito tuloy-tuloy. Tuwing Miyerkules, alas 8, katulad nito, na umaga ang start. At tuwing Biyernes, wala pa tayong overnight prayer na mahal. Nasanay na po ng kapatiran natin sa araw, kaya ayaw nila sa gabi. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo sa Friday, alas 8 pa rin umaga. Din sa Linggo, alas 10 ng umaga. God bless you so much. We love you. Oh, there's Jesus loves you more. Pwede natin natin ang hallelujah. I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You said your word, I will find the seas. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and did the seas. You are the Lord.